Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to explain kung paano ko kinustomize si King Shark ng McFarlane Toys to become a jokerized version. Alright, so this is the front of the finished custom repainted product. Ito yung side, ito yung back, and ito yung other side. Okay, I used Hero Paints for this. Thank you very much, Hero Paints. Ito yung mga paints na ginamit natin. Purple, warm red, stone blue, royal purple. Yan. Isa-isahin muna natin. Enumerate lang natin tapos mamaya sabihin ko kung paano yung proseso. Okay, matte white, black, storm gray, lemon yellow, acid slime. Thank you very much for always sponsoring our custom repainted projects. Steel blue, intense violet. Ito, ang ganda nito. Intense violet. Ginagamit ko rin yan sa mga Venoms. Fluorescent red, fluorescent green, and lemon yellow. Okay? So, set muna natin yan aside. Okay, yung first step, kung paano natin ginawa yung stock para maging ganito yung appearance niya. Yung stock na appearance nito ay gray, yung buong body. Tapos, medyo light gray dito. And then, yung shorts niya are siguro mga, I think, color, very desaturated blue yung color. Parang ganito. Yan. Pale blue. Alright. First is to spray the figure with ito, number 4 flat black. Ay, hindi. Actually, bago yun, sinand ko muna. Chinek ko muna yung figure kung saan tumatama yung nagkakaroon ng friction yung plastic. Yan. So, dito nagkakaroon ng friction sa may kanyang armpit. So, yan. Sinand ko to. Okay. Yan. So, sinand ko yan. Dito rin sa leeg na part. Yan. Sinand ko rin dito. Actually, kung sa sanding lang din, ang chine-check ko lang din kung saan yung may mga friction. Kasi kung ganito naman, yan, tulad nitong part na to, meron naman siyang 1 millimeter na space, sa joint space. So, kahit na galawin niyo yan, hindi na magkakaroon ng paint rub yan. Eh, dito kasi sa part na to, halos wala. Tsaka tumatama kasi minsan eh. So, kailangan ko siyang isand. Okay, yung sandpaper na ginamit ko, around 220 grit. Okay, so, kahit galawin niyo to, hindi na magkakaroon ng minimal na lang or less chance na magkaroon ng paint chip. Pero na lang kung syempre hindi nyo gagawin. Dapat ito yung mga don'ts, okay? Ito yung mga don'ts para ito yung mga hindi nyo gagawin pala para maiwasan natin yung ano. Ito yung mga kailangan nyong gawin para maiwasan natin yung paint chips. Okay? Do not expose sa extreme weather, extreme temperature, extreme hotness or coldness. Always store lang sa room temp. Tapos, every time you play with the figure, be very careful sa pag-articulate. Hindi yung sobrang bilis na ikot-ikot. Okay? Sobrang bilis na articulated play or parang you're playing like a normal or a stock na figure. Ito hindi na to stock na figure, painted na to. So everything you add on, meron chance na everything you add on to the figure, may chance na ma-rub off or magkaroon ng paint scratch. So just be very careful, okay? Kasi meron namang space yan eh. Nagkakaroon naman yan ng space. So just be very careful in rotating it. Ayan, ganyan, di ba? Hindi naman nagkakaroon ng ano yun eh, ng paint rub eh. Dahan-dahan lang naman tayo gagalaw eh, di ba? Wala lang problema dyan. Okay? Dito rin, twist lang din, twist, no problem. Okay, dito rin sa mouth, okay, close. So, yan, para malaman din ni client na wala siyang paint rub. Okay, close natin yung mouth niya. Minsan sumasabit lang din yung ngipin niya. Ayan, oh. Pero, pag kinlose natin yan, ayan, focus lang natin. Push lang natin and then pull down. Okay, yan lang. Ito, papasok lang natin yung ngipin niya. Okay, ganun lang. That's it. Tapos, sine-check ko lang din kung meron mga sumasabit na areas, wala naman. Okay? So, just be very careful in rotating yung mga parts to prevent paint rubs and paint scratches. Okay? Dito rin sa elbows, ganun din. Okay? Alright. Ano pa? Do not intentionally test yung durability ng paint. Kasi syempre, pag gusto nyo i-test yung durability ng paint, kagamit kayo ng maybe fingernails just to test it, to scratch it. Magkakaroon talaga may scratch talaga yun. Kasi ang automotive paint kan, di ba, nagagasgas eh.
susi lang yung any metal na igasgas mo sa car paint. Yung car paint, sobrang protected na nun. Pero nagagasgas pa rin. So anything na additive na quality, additive in nature, may chance na magasgas. Kunwari, yun nga, paints sa mga surfaces. Okay. So na-prime na natin to with flat black. So yun, na-discuss ko na yung paint rubs and how to prevent it. Okay? Para naman sa primer, ito importante din to, recommended para magkaroon ng adhesive layer yung surface. Pag nagkaroon na ng adhesive layer, kakapit na yung any paint style na apply natin dun sa surface, kakapit na siya. Ngayon, mag-stick siya dun sa surface, mas magiging strong yung bond ng paint at saka nung material, ng plastic. Okay? So, ang technique na ginagawa ko dito, multiple thin coats, tapos i-cure. Cure natin ng around 4 to 12 hours, 4 to 8 hours. Kung overnight, mas maganda. Okay? Tapos, after nun, dry brush ng purple. Ito, dry brush ko yung lahat ng body gamit to. Yan. Iba yung itsura nung first pass dito sa second pass na. Actually, revised na to eh. Yan, discuss ko sa inyo mamaya. Yan. Purple, intense violet, at saka royal purple. Lahat ng body kasama yung shorts. Okay? Tapos, after nun, yung face, white. Siguro mga 3 to 5 coats of white kasi ang first pass nyo ng white dyan, magiging kukunin niya yung base color. Yung base color natin ay violet. So, mas magiging ano siya, parang light purple. Tapalan ng tapal hanggang sa add ng layers hanggang sa maging white. Tapos yung dark area around the eyes and then red sa mouth. Tapos sa mga luminous parts, ito white muna, tapos yellow and then green. Dito naman sa shorts, puro dry brush ng green. Okay. So yung finished product nito ay purple lang yung katawan, tapos ito green, and then meron siya mga veins. So pina-revise sa akin ni client. Ito pinaka-importante ito mga ma'am sir sa custom repaint na jobs. Dapat handa kayo mag-revise. Kung ano yung gusto ni client, ibibigay natin. Diba? Kung gusto ni client, sabi niya maganda daw yung face, pero yung body hindi niya kumbaga yung body gusto niya meron pang natitirang mga gray parts from the shark itself. Tapos parang nagta-transform siya into the Joker na skin. So parang may mga nagbabalat na skin papunta doon sa purple. So ganun yung ginawa ko. Merong mga gray patches dito and may mga purple na skin din. May mga purple sections, may mga gray sections. And then meron ding mga darker sections around the shape para mas malalim siya. Ayan o, mas close up. Tapos sa tabi noon, merong lighter shape para mas nakaangat. Parang nakaangat yung skin na to. So in that way, parang nagta-transform siya into the purple. Parang nababalutan siya ng purple. Parang ganun yung style na gusto ko mangyari. Very dynamic na mga lines. After nun, gumawa na ako nag-drawing na ako ng mas mga fine na veins. Kasi yung mga veins dati makakapal eh. Thick. So ito mas thinner. Gusto niya rin thinner yung vein line art. And then gusto niya rin ilagyan ng fluorescent paint yung lips. So nalagyan ko na rin yan, fluorescent na din yan. Pati ito fluorescent na din tong mga veins. So yun. Yun mga ma'am sir yung isang lesson din sa pagko-custom repaint or any client work, dapat mabigay natin yung gusto ni client. In this case, yung gusto niya ay magkaroon ng ito blue to eh. Teka lang magkaroon ng gray patches sa skin, tapos luminous yung red, fluorescent red, and then mas thin yung mga veins. Patayin ko lang ilaw. Yan. So ito na yung black light natin. Actually ano lang to eh. Light stick pa lang eh. Pero mahina pa yung light na to. Pero kung mas malakas yung light, mas malakas yung reflection. Yan, ganyan siya. Yan. Nagre-reflect naman. Ayan o. Kayang-kaya naman i-reflect. So yan mga ma'am sir. Pati yung mouth reflective na. Okay? Alright. So yun lang mga ma'am sir. That's it. Babalik ko na yung lights natin. Wait lang. Alright. Again, thank you very much. Shout out to my client, Sir Macho ko from Facebook. Ayan. Ito yung ating card King Shark Jokerized version.
This is my signature. Meron din akong signature sa ilalim. Okay, ayan. Tapos 2026, March 30, 2026. Thank you for your purchase. Okay? All right. So yun lang. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.